Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At tayo po magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong pagiging dismayado po ng Task Force Kasanak. At hindi lang po ang Task Force Kasanak ang dismayado. Tayo rin po mga Pilipino. Dahil pera po natin, buwis po natin ang pinagnanakaw dito po sa ginawa nilang massive corruption na flood control, corruption o skandal. Hindi po ba? Bakit po dismayado ang Task Force Kasanak? Dahil po ayaw pong buksang muli ang investigasyon ng flood control sa pangunguna po ng bagong Senate President na si Sherwin Gatchalian. Bakit? May pinagtatakpan ba o may kino-cover up? Pakinggan po natin ito pong paliwanag po ng grupo ng Task Force Kasanak, mga kababayan. Umpisa na po natin. Dismayado ang Task Force Kasanak sa naging pahayag ng kampo ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi mo nabubuksan ang Senate inquiry hanggat wala umanong sapat na bagong ebidensya. Ayon sa grupo, marami ng impormasyon at testimonya ang nailantad sa publiko, kabilang ang mga isiniwalat ng mga dating sundalo o Brave 18, kaugnay ng umano'y male-maletang salapi na konektado sa flood control scandal. Sinasabi nilang kulang ang ebidensya, wala pang concrete evidence. Ano pa bang nakikita natin yung hindi pa ba ebidensya yung lubog na tayo sa baha na dahil sa trillions na project na mga ghost project at mga involved mismo ay kasama nila, at ang involved mismo is some of them are member of the executive branch, the legislator. No bang gusto nilang sabihin? Ayon kay Chong, kung tunay na hangad ng Senado na malaman ang katotohanan, dapat nitong dinggin at busisiin ang lahat ng impormasyon at testimonya sa halip na baliwalain ang mga ito. Ako mismo personal, in my opinion, nadismaya ako sa mga nakikita natin sa Senate, not only in Senate, even in Congress, na bakit hindi nila papansinin, bakit hindi nila tutukan ng isang matinong investigation ang mga sinasabi ng mga testimony. May mga witnesses naman at may gusto namang magsasalita dyan. So, I hope and pray na darating ang araw maliwanagan sana ang mga nasa Senate, even in Blue Ribbon Committee, na talagang tatayo sila sa totoong investigation. Kwenesyon din ng grupo ang umano'y kawalan ng agarang pananagutan ng mga opisyal na sinasabing sangkot sa anomalya. Ayon kay Chong, kung seryoso ang pamahalaan sa paglaban sa korupsyon, dapat umanong may malinaw na resulta ang mga naunang pahayag kaugnay sa flood control controversy. Dismayado ang Task Force Kasanak sa naging Yan po, dismayado po ang grupong Task Force Kasanak sa pangunguna po ni Sir Chong. Kahit naman po tayo, kasama po ang ating mga bayaning OFW, dismayado. At pinapatay na po nila ang investigasyon. Dahil ano po sabi ng pamunuan po ng bagong Senate President na si Gatchalian, hanggat wala raw pong matibay na bagong ebidensya, ay hindi po nila pag-uukulan ng pansin ang pag-iimbestiga sa flood control scandal. Hindi pa ba matibay na ebidensya yan? Yang sinisiwalat na mga ex-bodyguard ni Saldico, na mga ex-soldiers, ex-marine, 22 na po yan. Gatchalian. Kaya pala pilit yung inagaw ang kapangyarihan dito po sa dating Senate President na si Alan Peter Cayetano. Kaya pa pilit ninyong inagaw. At kung ano-ano ang pinagagawa nyo. Na kesyo kay dami-daming problema, kesyo may threat. Kung ano-ano pang threat ang pinagsasabi nyo. Pero ang threat ay nasa inyo pala ang threat, di umano. Dahil ayaw na ayaw ninyo na magpatuloy ang investigasyon na ginagawa ni Senate President, dating Senate President Cayetano, ni Senator Marcoleta, ni Senadora Pia Cayetano, rin Robin Hood, at kasama si Amy Marcos, ang mga senador. Pinigilan nyo ang investigasyon. Tuloy-tuloy na sana ang investigasyon. Diyan sa flood control, sa pangunguna po nila Senator Alan Peter Cayetano. Pinigilan nyo. Ngayon, nung mabawi nyo kapangyarihan, isasara na lang ninyo.
Sabi nga nitong grupo ng task force sa Kasanak, napakaraming gustong magsalita. Pero pinapatay nyo na ang investigasyon. Sinasara nyo na. Kongreso, sinara ang investigasyon. Senado, sinasara ang investigasyon. Saan po nila dinala? Doon po sa tuta na tinatawag na aso. Sinatawag po ng aso at tuta ng taong bayan, di umano, ang ombudsman ngayon. Hindi kaya? Doon na lang po nila dinala. At nakita naman po natin ang trabaho ng ombudsman ngayon. Hindi po ba? Hindi po ba parang selective di umano kung mag-imbestiga sila? At yung mismo na pinakalupin at ulo na malaking isda at buhaya, pilit pong kino-cover up yata. Hindi kaya Boying? Kaya nakakalungkot, ano? Huwag ka pong mag-alala, Mr. Chong, dito po sa grupo ng Task Force sa Kasanak. Huwag po kayong mag-alala. Dahil darating naman po ang tamang panahon na maimbestigahan din po ng tama yan. Magkaroon lang po at ipagkaloob ng may kapalang isang agila na manggagaling sa Mindanao na maging presidente ng bansa. Lahat po ng gusto nyo po mangyari at gusto natin mangyari, kasama po ang ating mga bayaning OFW, lahat matutupad po ang mga gusto natin mangyaring malalim na investigasyon. Malalim. Lahat po'y mapapanagot. Dahil napaka-importante po ang mga statement at tatayong testigo sa susunod na administrasyon. Marami pong malalaman at marami ipatutotoo. Unang-una, ang mga contractors. Marami silang alam na namorsyentong mga congressman, mga senador, gobernador, mayor at marami pang iba. Hindi po ba? Ito pong mga contractors na gustong magsalita katulad ng mag-asawang Diskaya na pinakulong na lang nila basta-basta. At ito pong napakarami pong 22 na ex-soldiers, ex-bodyguards, ex-marine ni Saldico. Hindi po ba? At mismong si Saldico, huwag lang pong gawa ng masama yan at manatiling buhay. Magiging state witness po yan sa susunod na administrasyon. Hindi po ba? At yan po ang inaasahan natin na sana po ipagkaloob po yan ng may kapal. Kaya dito po sa grupo ng Gatchalian Black, alam mo na. Alam mo na kung saan po umiikot at anong klaseng Senado meron ang bansang Pilipinas sa panahon ngayon. Kaya tama po yung sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Ang Gatchalian Black ay Senado ng Malacanang. Ayon yan mismo kay Alan Peter Cayetano. Ang Gatchalian Black ay Senado ng Malacanang. Hindi po katulad nung siya ay namumuno. Ang Senado ay Senado ng mga Pilipino. Ngayon daw po ay Senado ng Malacanang na pilit kino-cover up at pinagtatakpan ang malawakang korupsyon na mismo. Ito ang gusto nating mangyari. Hindi lang po itong si Sir Chong. Hindi po ba ng Task Force Kasanak ang may gusto nito? Majority ng taong bayan, gustong-gusto po ito. Hindi po ba? Kaya nga lang po, hanggang nakaupo po ang tinatawag na lupin at tinatawag na bangag ng kanyang ate, never po magtagumpay na mahabol at mapanagot ang mga magnanakaw sa ating bansa at maibalik ang mga ninakaw nila. Malabo po mangyari yan sa sabaw ng pusit habang sila'y namumuno. Hindi po ba? Excuse me po. Yan po mga kababayan, ang nakakalungkot. Nakakalungkot po. Dahil nagkaroon po ng Senate President na nagtatrabaho sa Malacanang di umano, hindi sa taong bayan. Maraming salamat po sa gusto po natin tambay makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa mga patuloy rin po nagsusubscribe, shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At shoutout din po at thank you po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, Kingston from Hong Kong, Jake Yahut from Maisub, California, USA, Gina Ray
from Berlin, Germany, Julieta Celona from Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, Jem Aris from United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe from Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Chudorico Erguisa Jr., Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gay at Sena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Nancy Lumampaw, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB, at Sir Manny from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Ligaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, at Romulo de Vinagracia from Bacolod City. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo lalo-lalo po sa inyong pumapagawa at God bless po sa inyong lahat. At taste lang po tayo mga kabayan. Taste lang po tayo. Muli po, paalam. Bye-bye.